Mukha silang kakambal ng mga ipis at alakdan. At sa ibang panig ng mundo, pinaniniwala ang pumapasok raw sila sa tenga ng tao. Kaya nga tinawag daw silang earwig. Pero sa Bicol, ang mga kahindig-hindig na insekto lalo pang pinaparami. Dito, binibreed ang libo-libong sundalong earwig para labanan ng mga peste sa nyugan. Nakilala ko si Johanna, isang siyentipiko na nag-aaral kung paano malalabanan ang mga peste. Itsura na affected daw yung brown na dahon. Ayan o, ayun siya. Chocolate beetle. So yung mga ganitong insekto yung nag-cause ng yung mga ganitong insekto yung actually pumipeste sa mga coconuts natin. Mga dayo mula sa ibang bansa. Ito pa, coco leaf beetle nagbe-mate. Ito. Ang coconut leaf beetle ay isa sa mga pesteng problema ng mga magsasaka. Itong coconut leaf beetle na ito pala was accidentally introduced dito sa atin sa Pilipinas from the neighboring countries na meron ding mga tanim na nyog. Ibang klase yung kanyang epekto na ginagawa dahil ang pinakain niya yung mga batang dahon ng nyog. Yung production ng coconuts ay naapektuhan. So what happens is their saliva will melt the chlorophyll, which is the green part ng leaves. Yes. So ang ang lesion naman to, yung naninilaw. Ang nangyari sa Calabarzon, you would see that all the leaves are yellow. You will never see the green portion. All these are covered by colonies of CSI. At para solusyonan ang pananakop ng mga banyagang leaf beetle, binibreed ang earwig para labanan ng mga peste sa nyugan. Sa laboratoryong ito, pinaparami ang mga earwig. Para silang mga sundalo na lumalaban para sa mga magsasakang nalulugi dahil sa mga peste. These are they set up for mass feeding of earwig. They eat on the larva of coconut beetle. According to myth, kaya daw earwigs kasi pagkagabi, kasi because they are nocturnal, they used to get inside the ears of humans while the humans are sleeping. Is that true? I don't know. They're too big for our ears. For ears, for our ear canals. And then there's yung structure ng second pair of wing nila, they look like the ears of humans. So parang yun ang myth. Ang earwig ay isa sa mga pinakadominanteng insect predator sa kagubatan natin. Tumutulong itong balansehin ang bilang ng ibang insektong kanyang pagkain. Meron itong dalawang panusok na ginagamit nito pandepensa at panghuli ng pagkain. Pero dito sa laboratorio, Ang pinapakain niyo sa kanila dito is dog food. Yes. Dog food. Pero, paano kayo mag-release nito sa farm? Gaano kadami? Ang ginagamit namin is 10 adult earwigs per coconut palm. So you could release to 10 palms in a farm. kinakain ng mga earwig ang mga coconut leaf beetle na nasa larval stage o yung mukhang higad pa lang. Ang isang earwig kayang kumain ng mahigit 10 larva sa isang araw. Ito, yun o. Yung mga yun. Pwede ko bang mahawakan yun, ma'am? Hindi naman mahanggat yan. May nangagat din, pero hindi naman sobrang masakit. Hindi naman masakit.